ng mga nagbabagang balita. People's Champ Manny Pacquiao pinulpo si Golden Boy Oscar De La Hoya. Pambato ng Mexico sumuko sa mga suntok ni Pacman sa 8th round. Mga Pinoy sa iba't ibang bahagi ng bansa at mundo tumutok at nagbunyi sa tagumpay ni Pacman. Tinaguri ang dream fight ni Pacquiao at De La Hoya. Napirata na! Commission on Human Rights sinimulan na ang sariling investigasyon sa pagkamatay ng ilang sibilyan sa Parañaque shootout. Secret Santa sa Amerika nagsimula ng magpamudmod ng $100 sa mga taong nangangailangan. At alamin ang iba't ibang opinyon at pananaw ng masang Pinoy sa pinakahuling panalo ni Pacman. Live mula sa ABS-CBN News Center, Manila. Ito ang TV Patrol Linggo! Magandang gabi Pilipinas, ako po si Alex Santos. At ako naman po si Bernadette Zambrano. Narito na ang detalye ng mga balita. Para sa'yo, ang laban na to. Para sa'yo. Kapamilya, muling pinatunayan ng Pinoy boxing icon na si Manny Pacquiao na siya ang pinakamagaling na pound-for-pound boxer sa mundo. Nampulbusin niya si Oscar the Golden Boy De La Hoya sa kanilang welterweight dream match sa Las Vegas, Nevada kanina. Umayaw sa laban ang Golden Boy pagkatapos ng ika-8 round. Nagpapatrol Dayan Casilleo. Umaapaw ang kumpiyansa ni Manny Pacquiao pagpasok pa lang ng arena ng MGM Grand. Si Oscar De La Hoya naman seryoso ang muka. Full house ang MGM Grand Arena. Si Michael Buffer ang nagpakilala sa dalawang boksingero. Pagtunog ng opening bell, umatake kaagad si Pacman. Mabilis ang paa, kamay at dating ng mga suntok. Natamaan kaagad si Oscar sa ulo at sa katawan. Mula sa unang round, nakita ang kabagalan ni Oscar. Hindi niya maabutan si Manny. Ang mga left straight, hook at jab ni Pacman, lahat pasok. At habang tumatagal, nagmukhang mismatch ang laban para kay Pacman. Kahit si Oscar ang mas matangkad, si Manny ang nagmukhang mas malaki at mas malakas. Nakapag-react si Oscar De La Hoya. But you know, again, this is just a fifth round. Sa 5th round, namaga na ang kaliwang mata ni Oscar dahil sa sunod-sunod na pagbubugbog ni Pacquiao. Mula sa iba't ibang anggulo, dumating ang mga bomba ni Manny. The left was coming. 5 and a half all post rounds going to Manny. Sa 6th round, naging mas agresibo pa si Pacquiao at halos hindi na makagalaw si Oscar at wala rin siyang mabitawan na suntok. Maraming beses nakulong si De La Hoya sa lubid habang binomba ni Manny. Pacquiao's holding on to the rope. Hindi makakounter si Golden Boy dahil sa sobrang bilis ng Pinoy. Marami nag-akalang ititigil na ang laban pero tuloy pa rin. Nahirapan ang corner ni De La Hoya na ikontrol ang pagmaga ng mata. Walang patawad si Pacquiao. Ginawang punching bag ang Golden Boy. At the end of the month. Ito yung end actually. Dito alam na Natapos ang 8th round pero umayon na rin ang kampo ni De La Hoya kaya't hindi na tumayo sa 9th. After the 5th round, nakita ko na ang mukha ni De La Hoya. Yung bawat suntok ni Manny, natatakot siya. Kita mo naman sa face ng isang tao kapag takot, di ba? Nakita ko na yung 5th round. Sabi ka, wala na ito. Tuloy-tuloy na ito. Pacman was in charge from the very first bell, all the way through. He won every round probably, and I guess he solidified his place as the best fighter in the world. Ayon kay Mike Tyson, kailangan nang magretiro si Golden Boy. I tell you something, Oscar shouldn't be fighting anymore. You know what I mean? It's hard for a fighter to quit fighting because of our ego and our pride. But he's been a great fighter. He has nothing to prove, and we all love and respect Oscar. We don't look down on him, think he's any less of a man because of this at all. Tuwang-tuwa si Freddie Roach. Mula first round pa lang, alam na niyang dominado ni Pacquiao ang laban. Dayan Casilleo, Patrol ng Pilipino, Las Vegas, Nevada. Samantala, halos hindi mababanaag ang pagod kay Pacquiao ilang sandali matapos ang 8 round na pakipagbakbakan kay De La Hoya. Sa Mandalay Hotel, naghihintay ang selebrasyong inihanda ng mga kapwa Pinoy sa panibagong karangalang tinamo ng kanilang pambato. Nagpapatrol Stanley Palisada. Sa locker room pa lang, nag-umpisa na ang selebrasyon ng Team Pacquiao pagkatapos ang kahangahangang tagumpay kay Oscar De La Hoya.
Ang mga kapatid ni Manny, sina Bobby at Roel, malaki ang yakap sa pound for pound king. Si Manny, parang hindi galing bakbakan. Matapos ang 10 linggo ng sakripisyo sa ensayo, oras na para magsaya. Nagbihis si Pacquiao ng Amerikana, nagsuklay, nagpabango. Proud ang Pinoy sa kasaysayang nagawa sa boxing. Palakpakan ng mga taga-media pagpasok ni Manny sa press room. Si Oscar De La Hoya hindi nakarating dahil kailangan siyang i-check up sa hospital. Pinasalamatan ni Manny ang lahat sa Kastila, Tagalog at Ingles. Mismatch ang tawag ng lahat sa bakbakan, pero para kay Pacquiao. Pero I mean, nakaawa man pero kailangan gawin dahil I have to do my job in Ayon kay Nacho Beristain, coach ni Oscar, nahirapan ng husto si Oscar sa kaliweting si Pacquiao. Sang-ayon ng mga boxing analysts, nagkamali sila sa pag-aakala na mananalo ang mas matangkad na si Oscar. Tuloy sa Ram Jungle si Pacman para makisalo sa selebrasyon ng mga Pinoy. Stanley Palisada, Patrol ng Pilipino. Yan po ang report na nakalap ni Dayan Casileo na nasa Las Vegas, Nevada. Walang duda mga boxing experts na ang bilis at lakas ng kamao ni Pacquiao ang nagpaluhod kay De La Hoya. Pero tinanong nila ang tila napakatamlay namang labang ibinigay ng Golden Boy sa inabangang dream match sa mundo ng boxing. Nagpapatrol TJ Manoto. early in this round. Kahit maraming umasang mananalo si Pacquiao kontra sa mas malaki at experience na kalaban na si De La Hoya, marami pa rin nagulat sa paraan ng kanyang pagkapanalo. Maging mga eksperto na inaasahang magiging madikit at eksplosibo ang laban. Nagulat ako kay Oscar De La Hoya. Hindi ako nagulat kay Manny Pacquiao. Alam natin, ganun talagang lumaban si Manny Pacquiao. Ang akala ko nung una, naghahantay siya ng tamang pagkakataon. Pero after the 4th round, tumigil na nga ako sa pag-i-score eh. De La Hoya just quit. He was overpowered, bothered, bewildered, bewitched. Naging susi raw ng panalo ni Manny ang bilis ng kanyang suntok at pag-iwas sa left jab na sinasabing best weapon ni De La Hoya. He stuck to the game plan of Freddie Roach. Keep the fight in the center of the ring. Yung energy ni Manny Pacquiao, i-compare mo sa lack of energy ni Oscar De La Hoya. Pagpasok ni Manny Pacquiao, nakangiti, hanggang tenga ngiti, pakaway-kaway, patalbog-talbog. Pagpasok ni Oscar De La Hoya, parang libing eh. Doon pa lang, iba na kaagad yung aura. Posible raw na naka-apekto kay De La Hoya ang edad at pagbaba niya ng timbang, maging ang idinadaing na injuries sa kaliwang balikat. Yung pangangatawan ni De La Hoya, yung kilos niya, pati yung mukha niya, yung expression ng mukha niya. Hindi yun yung mukha ng isang taong may kumpiyansa. Yung Oscar De La Hoya na kakilala natin, hindi nagpakita. Tungkol sa kaliwang balikat ni De La Hoya has a problem. He has been having a problem with that for some time. They didn't want to admit it, but I know it's true. Dagdag pa ni Nathaniels, pinatigil ng maaga ng kampo ni De La Hoya ang laban para na rin alagaan ang imahe ng Golden Boy bilang boxing legend. The reason they stopped that fight was they didn't want his legendary status to be tarnished by a knockout from a little guy from the Philippines. To watch this fight in the locker room. Para naman kay Picson, napakataas ng nabot ni Pacquiao sa pagkakatiklop kay De La Hoya. Pero ang nabot niyang ito, kaya pa raw muling higitan ng People's Champ dahil sa lakas ng kanyang kamao. As far as Manny Pacquiao is concerned, sky is the limit. TJ Manotok, Patrol na Pilipino. Samantala, agad namang naghatid ng pagbati ang Pangulo sa tagumpay ni Manny. Sa text message na ipinadala ni Deputy Spokesperson Lorelei Fajardo, sinabi ng Pangulo na patunay ang panalo ni Pacquiao ng tatag ng mga Pinoy sa pagharap sa anumang pagsubok. Pinuri rin niya ang naging ambag ng Team Pacquiao sa tagumpay ni Manny. At gaya umano ng grupo, dapat ring magsama-sama ang lahat ng mga Pinoy para naman harapin ang problema sa ating ekonomiya. Siyempre, ang pinakakabado kahit pa man bago ang laban, walang iba kundi ang ina ni Manny na si Nanay Dionisia. Kaya imbis na manood, nagkulong na lamang sa kanyang prayer room si Nanay Dionisia. Pero kumusta nga ba siya nang malamang panalo ng anak? Mula General Santos City, nagpapatrol, Chat Ansagay. Kinakanta pa lang ang lupang hinirang. Sobrang excited na si Nanay Dionisia sa laban ng anak na si Manny kay Golden Boy Oscar De La Hoya. Parang hihimatayin na nga siya kaya pilit ng inaya palayo sa telebisyon.
Sa baba ng mansyon ni Pacman, nakatutok ang lahat sa TV. Pati ang bunso ni Manny na si Princess napapalakpak tuwing nakakapuntos ang ama. Pero ang ate ni Pacman na si Onding, tila kinapos ng hininga sa sobrang tensyon. At nang sumuko na si Golden Boy matapos ang 8th round, ayaw pa abuta sa 10th round, Lord. Maluwi ka sa kong anak dahil sa sinabi ko sa kanya, Lord, tulungan mo anak ko. Salamat, anak. Tagaangkat fighting spirit sa Ginoo. Gikan sa akong kamot. ngayong napataob ni Pacquiao ay tinuturing na best pound-for-pound champion of the world, wala na sa dasal ni Nanay Dionisia ang pagre-retiro ni Manny. Sa halip, susuportahan niya pa raw ang paghamon naman nito sa isa pang world boxing champ na si Ricky Hatton. Chatan Sagay, Patrol ng Pilipino, General Santos City. Mga Pinoy sa iba't ibang bahagi ng bansa at mundo tumutok at nagbunyi sa tagumpay ni Pacman. Tinaguri ang dream match ni Pacquiao at De La Hoya, mabilis na napirata. At Secret Santa sa Amerika nagsimula ng magpamudmod ng $100 sa mga taong nangangailangan. Sa pagbabalik ng TV Patrol. Para sa'yo, ang laban na to. Para sa'yo. May kamahalan man ang tiket, sulit para sa ilan ang ibinayad nila sa panonood ng laban ni Pacman sa iba't ibang mga sinehan at restaurant. Bagamat may ilang dismayado. Nagpapatrol, Atom Araulio. Maaga pa lang, siksika na ang mga tao sa iba't ibang mall at restaurant sa Metro Manila para manood ng inaabangang paghaharap ni Manny Pacquiao at Oscar De La Hoya. Ang kainang ito sa Quezon City, tinakpan pa ng mga telon ang mga bintana para magbukhang sinihan. Dumadagundong din sa sigawan ng masa ang San Andres Gym sa Maynila nang manalo si People's Champ laban sa pinakatanyag na boksingero ng Mexico. Marami din ang tumigil muna sa pagtatrabaho, tulad ng mga construction worker na ito, ang mamang sorbetero na si Geron at mga barbero. Maganda yung kondisyon niya kaysa De La Hoya Oo, si De La Hoya nagpababa ng timbang. Kaya apektado siya. Minalas naman sa panonood ang mga nasa Victory Mall sa Caloocan, kung kailan kasi 7th round na, saka pa namatay ang kanilang screen. Nang maiayos ito, ini-interview na si De La Hoya. It's really a great honor for us Filipinos to have Manny Pacquiao winning the fight. Dahil marahil excited ang mapanood si Manny, bahagya pa nagkagulo sa Trinoma Mall nang mairita ang ilang fans sa masira ang ilang video projectors. Kaya sa huli, isinaoli na lang ang perang ibinayad ng mga manonood. I-refund naman po natin sir kung yung unang refund, okay naman po tayo doon. Habang sa ibang lugar, tuloy ang ligaya. Tuluyan ang nagwala ang mga tao matapos sumuko sa laban si De La Hoya. Pure domination, Pacquiao! Woo! Great fight. Manny Pacquiao is really the best. Ang lansangan, halos walang sasakyan, lalo na sa mga oras ng kainitan ng laban. Marami din kasi sa mga jeepney, taxi at tricycle lang hindi muna bumiyahe, mapanood lang si Pacman. Atom Araulio, Patrol ng Pilipino. Nagbunyi rin ang mga Pinoy sa iba't ibang lalawigan dahil sa panalo ni Pacquiao kontra kay De La Hoya. Nagpapatrol, Trini Velasco. Patok ang mga pay-per-view venues saan mang bahagi ng Pilipinas para updated sila sa blow-by-blow account ng tinaguriang Dream Match. Sa Davao City, siksikan ang mga fans sa resto bar na ito. Bawat bitaw ng suntok ni People's Champ Manny Pacquiao sinundan. Ayon sa mga nanood na mixed martial artist at boxing enthusiasts, bilis at liksi ang puhunan ni Pacman. Binuksan sa publiko ang gym sa military camp sa Cagayan de Oro City. Ang mga sundalo at sibilyan sabay-sabay nanood. Pero dahil umabot lang sa round 8 ang laban, nabitin ang ilan. Sa Butuan City, ilang minuto na lang bago magsimula ang laban, tuloy pa rin ang pustahan. Bago ang laban, kumpiyansa ang karamihan na liyamado si De La Hoya. Pero nang magsimula na, kumbinsido na silang si Pacman ang matitirang matibay. Sa General Santos City, mahigit 6,000 kababayan ni Pacman ang dumagsa sa gym kanina. Tiwala silang taob kay Pacman si Golden Boy dahil sa edad nito. Kaya nang sumuko na si De La Hoya, agad silang nagtayuan at nagpalakpakan. Best fighter in the world! Kano panalo mo? Kunti lang, 2,000 lang. Lahat na pinakita ni Manny Pacquiao. Mabuhay Manny Pacquiao! Agad ihahanda ng lokal na pamahalaan ng Jensen ang magarbong heroes welcome sa pag-uwi ni Pacman. Trini Velasco, Patrol ng Pilipino.
Muling nagkasama ang mga sundalong Pinoy at Amerikano hindi para sa military exercise kundi para panoorin ang dream match nila Manny Pacquiao at Oscar De La Hoya. Kumpleto rin ang mga general ng Armed Forces of the Philippines sa panonood ng laban ni Army Reservist na si Manny. Nagpapatrol si Zian Ambrosio. Time out muna ang mga sundalo sa pakikipaglaban sa mga rebelde sa Mindanao para panoorin ang laban ng Army Reservist na si Manny Pacquiao kay Oscar De La Hoya. Pati mga sundalong Kano, excited rin sa panonood sa pagpapakitang gilas ni Pacman. Dito naman sa Campo Aguinaldo sa Quezon City, daan-daang sundalo at kanilang kapamilya rin ang nanood. Siguro walang tao sa baryo ngayon, nandito lahat eh. Sa Fort Bonifacio sa Taguig, may ilang nakatulog sa laban ng mga undercards. Pero pagdating ng iniidolong si Pacman, gising na ang lahat. Pati ang mga general at si Defense Secretary Gilbert Chodoro, kanya-kanyang pwesto. Si AFP Chief of Staff General Alexander Yano, nakahanda ang kamao at nagdadala sa suntukan. Maging si retired Major General Jovito Palparan ay di mapakali sa upuan. Kahit nang umayaw na si De La Hoya, Napakaganda ng laban ni Manny, no? Nakita naman natin yung speed. I think De La Hoya was just smart by not continuing anymore. It was useless already probably. at pagdating sa labas, Proud lahat ng sundalo kay Manny Pacquiao. Pas amazing, Pacquiao! Para ubos na Meksikano ngayon. Para agila. Zian Ambrosio, Patrol ng Pilipino. Tinutukan maging sa Dubai ang mainit na sagupaan ni na Pacquiao at De La Hoya. Sa report ni Middle East News Bureau Chief Dindo Amparo, sabik na pinanood ng mga Pinoy sa pay-per-view ng The Filipino Channel ang mga pinaka walang suntok ni Pacman. Maging ang ibang lahi napabilib din sa ipinamalas na bagsik ni Pacman sa ring, lalo na nang isuko na ng kampo ni De La Hoya ang laban. Nice Manny! Oh, nice fight! Champion! Magaling ni Manny! Okay, Pacquiao. I like Pacquiao, Manny Pacquiao. Pound for pound, the king of the ring. Pacquiao is going to knock out Hatton in the next one. At kung gaano kabilis ang kamao ni Pacman, ganun kabilis din ang mga pirata. Dahil ilang minuto lamang matapos ang tagumpay ni Pacman, blockbuster agad ang pirated DVD at VCD copy ng Dream Match. Nagpapatrol Jeff Canoy. Mabentang mabenta ang mga pelikulang ito na nasa pirated DVD at VCD format. Pero kanina alas 4 ng hapon, pinataob ito ng mga pirated na sariwang kopya ng laban ni Manny Pacquiao at Oscar De La Hoya na parang kabuting nagsulputan. Patok na patok ang laban ni Pacquiao at De La Hoya, pero para sa mga hindi nakapanood, instant replay ang dala ng mga pirated DVD at VCD dahil ilang oras pa lamang matapos ang laban ay available na ito sa iba't ibang lugar. Ayon sa mga tindero-tindera ng mga pirated, malakas ang benta kapag may new release si Pacquiao. Every time na na lumalabas yung pirated niya, sobrang inaabangan ng mga mamimili ng ng DVD. Ang ilang masugid na sumusubaybay sa laban ni Pacquiao, bibili rin ng kopya kahit napanood na ang laban. Mas bibili pa lalo kami. Mas excited pa lalo dahil nabitin kami. Bibili ako kasi magandang connection si Pacquiao eh. Pero higit pa sa pananabik na muling mapanood ang laban kanina, mas kapanapanabik daw ang mapanood ang dalawa sa isang rematch. She's 8 months pregnant. She's due to deliver at the end. Jeff Canoy, Patrol ng Pilipino. Pagkamatay ng ilang sibilyan sa Parañaque shootout, iniimbestigahan na ng Commission on Human Rights. Secret Santa sa Amerika nagsimula ng magpabudbod ng $100 sa iba't ibang tao. Ano nga ba ang masasabi ng masang Pinoy sa pinakahuling panalo ni Pacman? Alamin! Iimbestigahan ng Commission on Human Rights ang pagkakapatay umano sa ilang sibilyan sa shootout sa Parañaque noong Biyernes ng gabi sa pagitan ng pulisya at mga hininalang holdupper. Umapila naman ang PNP na huwag agad silang husgahan. Nagpapatrol, Gretchen Manalad. Nalungkot
Natakot ang Commission on Human Rights nang malaman ng report kaugnay sa pagkamatay ni Alfonso de Vera at ang batang anak nito na si Lea sa Parañaque shootout. Malinaw raw kasi na hindi naman naipatupad ng PNP ang rules of engagement sa ganitong mga klase ng operasyon. Engagement were devised para naiiwasan ang civilian casualties. So pag may mga ganyang insidente at ganyan ang outcome ng mga operation, then something's wrong somewhere. Dagdag pa ng CHR, alam naman daw ng mga pulis na puting Revo ang sasakyan ng mga suspect na kanilang tinututukan. Pero bakit nadamay pa rin ang mag-amang de Vera na sakay ng orange sa crosswind? Sa kabila ng inisyal na obserbasyon, magsasagawa pa rin ng investigasyon ang CHR para malaman ang panig ng PNP. Bukas naman ang PNP sa investigasyon ng CHR. Pero wag naman daw sila kaagad husgahan nang hindi pa nito alam ang buong detalye ng engkwentro. Jump into conclusion. Let's give the investigation a chance. Kasi we are as concerned as the family of the De Vera. Samantala, pinatatawag na ng PNP ang isang opisyal ng Philippine Coast Guard matapos makita ang ID at lisensya nito sa loob ng na-recover na pulang Toyota Altis. Isa ito sa mga sasakyan na ginamit sa pagtakas sa mga suspect. Possible that some of them are impersonating some uniformed personnel of the military police. Pinangalanan na rin ng PNP ang 7 suspect na naaresto sa serye ng operasyon sa Bacoor, Cavite kahapon. Miyembro umano sila ng Waray-Waray at Osamis Robbery Syndicate. Gretchen Malalad, Patrol ng Pilipino. Kapwa naman nagluluksa ang 2 ginang na naulila sa pagkamatay ng kani-kanilang asawa sa Parañaque shootout noong Biyernes. Nagpapatrol, Ryan Chua. Saksagsagan ng engkwentro sa United Parañaque Subdivision 4 noong Biyernes ng gabi. Isa si Lilian de Vera sa mga di mapakali. Hindi raw sumasagot sa mga tawag niya ang kanyang asawa na dapat sana'y susunduin pa siya sa Quiapo. Nagtaka ko, tagal niya. Hindi siya nagtatagal na gano'n eh. Ilang saglit pa, nakumpirma ang kinatatakutan niya. Kabilang pala ang asawa niyang si Alfonso at 7 taong gulang na anak na si Lea sa mga sibilyang namatay sa engkwentro. Sakay sila ng AUV na ito para sunduin si Lilian nang paulanan sila ng bala ng mga umano'y operatiba ng Special Action Force. Lumabas ng sasakyan si Alfonso kargang masugatang anak pero patuloy silang niratrat. Ngayong wala na ang kanyang asawa at nag-iisang anak, tila naglaho na raw ang lahat kay Lilian. Tahimik kami. Masaya kaming pamilya. Wala kaming problema. Ang alam ko lang, gusto ko bigyan sila ng katarungan. Yun ang nagbibigay ng lakas sa akin ngayon. Pilit namang kinikimkim ni PO1 Jennifer Vinasoy ang sakit sa pagkamatay ng kanyang asawa at kapwa-pulis na si PO1 Nixon Vinasoy, isang trooper ng Special Action Force. Si Nixon ang tanging namatay sa hanay ng mga pulis. Hindi ko po may ano kung gaano kasakit na siya nawalay sa amin kasi araw-araw na nga hindi namin nakakasama. Proud pa rin ako kasi at least namatay siya in line of duty. 2 babaeng nawalan ng minamahal. Patunay sila na sa bawat panig ng engkwentro, may mapait na kwento ng mga nasawi at ng mga naiwan na nagdadalamhati. Ryan Chua, Patrol ng Pilipino. Sa Amerika, binigyan ng mas malalim na kahulugan ng ilang ayaw magpakilala ang diwa ng Pasko at ng popular na Christmas icon na si Santa Claus. 2 tinaguri ang Secret Santas kasi mula sa Kansas City at St. Louis ang nagpabudbod ng $100 at sa bawat makikita nilang nangangailangan nito. Nakasulat pa sa $100 bill ang mga katagang Secret Santa pero may kondisyon daw ang Secret Santa. Hinihiling niyang gumawa rin ng kabutihan sa kapwa ang taong mapagbibigyan ng pera. Mula ang tradisyong ito sa pilantropong si Larry Stewart na pumanaw magdadalawang taon na ang nakalilipas. Ang mga nakakatuwang eksena sa panonood ng publiko sa laban ni Pacman at The Golden Boy, yan ang tinambayan ni Mark Logan. Sa Trinoma, bumigay ang audio ng pay-per-view kaya nakalibre sila ng view. Pero sa iba, kahit di na i-refund ang pera. Di ba lang walang refund na 600? It's worth it. Hindi lang lahat ang panalo, lalo na si Lolo. Ang galing ni Pacquiao, parang daw si Lolo. Masunuring apo. Sa Caloocan, libre na load. Kaya ang puso na kung libre pa ang baon. Kaya kahit ketchup, tirahin mo na chong. Standing room only na, kaya bukod sa chichiria, ang iba nagbaon ng silya. Wala man lang magpaupo sa akin dito. Kanya-kanyang pwesto. Bakit
Bakit ang sama ng amoy dito? Amoy patay na daga. Nang magsimula ang bakbakan, palakihan na ng bibig ang tropang Pacman. Itong isa, hindi na sumara. Hoy, baka madengge ka sa dila. Wala man lang tumutumba, kaya nauna na si Lola. Ang iba nagpipigil ng ewan. Konting tapik mo lang dyan, yun na. May iba ang inihiyaw. Yahey, De La Hoya! Ang gwapo mo, Papa. Pero sa ikawalong round, yahey, bad trip. Namatay ang projector. Nang bumukas, tapos na ang lahat. Pabagsak na sana, namatayuan eh. Yung satellite nila dyan. Bitin din dahil hindi na patulog ni Pacman si De La Hoya. Kaya sila na lang ang natulog. Idol kita, Pacquiao! Magawa naman tayo, balang araw! Mahal mo pa ba ang buhay mo? Sa tabi-tabi, wala mang pay-per-view. Nagdodoble na ang kanilang view. Alam mo na yun. Mga dating sa Pacquiao. Si Pacquiao, sa tumbuhay lang, Pilipino yan. Ikaw, may sasabihin ka ba bukod sa Pilipino, si Pacquiao? Pinoy siya. Pinoy. Mark Logan, patrol ng Pilipino. Mark, tama prediction mo ha, 8 rounds. Sabi ko sa inyo, 8 rounds. Galing ha? Chamba lang. At 18 araw na lamang po, Pasko na. At may pag-asa pang sumaya ang Pasko ninyo dahil hindi pa rin po tinatamaan ang jackpot prize sa 649 Super Lotto na halos 145 million pesos na. Gagayay ko na lang numero mo. At yan ang TV Patrol World. Hatid namin ang mga balitang kailangan niyong malaman ngayong linggo. At kung nasan pong balita, naroon kami naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Maraming salamat at Pilipinas!